Basag ang baso ng alak sa sahig na gawa sa kahoy. Kumalat ang pulang alak na parang dugo sa mamahaling karpet na ipinilit ni Jessa na bilhin noong nakaraang taon. Pero hindi ang basag na baso ang dahilan kung bakit natahimik ang lahat sa kwarto. Ito ang sinigaw ng asawa ko sa harap ng 12 pinakamalapit niyang kaibigan. Walang kwentang talunan ka, Brian. Kumpleto at lubos na kabiguan. Namumula ang mukha niya. Hindi ko malaman kung dahil sa 3 baso ng Chardonnay o sa purong galit. Nakatayo nang nagyelo ang mga kaibigan niya. May mga nakanganga talaga. May iba namang biglang interesado sa cellphone nila. Ang dinner party na pinaghandaan namin, yung 2 linggo pinlano ni Jessa para ma-impress ang mga ito, bigla na lang sumabog. At alam mo ba ang ginawa ko? Tiningnan ko ang asawang kasama ko ng 9 na taon, ang babaeng pinagsamahan ko sa buhay, at sinabi ko ang 5 salitang magpapabago sa lahat. Alam mo ba, tama ka. Ako si Brian Santos. 37 anyos ako at hanggang 6 na buwan na ang nakalipas, akala ko maganda ang aming pagsasama. Hindi perpekto, pero matatag. Yung tipong tinatapos nyo ang mga pangungusap ng isa't isa at alam nyo kung paano umiinom ng kape ang isa't isa. Nagkakilala kami ni Jessa sa kolehiyo, nagpakasal sa 28, bumili ng bahay sa suburb, at nanirahan sa inaakala kong komportabling pagsasama. Senior software engineer ako sa katamtamang tech company. Hindi glamorous pero matatag. Kumikita ako ng 1.5 milyon sa isang taon na sa lungsod namin ay sapat pero hindi pambihira. Si Jessa naman sa marketing ng luxury fashion brand, kumikita ng mga 1 milyon. Sama-sama, maayos kami. Hindi mayaman, pero komportable. Kaya namin ang hulugan ng bahay, bakasyon 2 beses sa isang taon, at ang pamumuhay na lagi gustong-gusto ni Jessa. Pero sa kahit anong dahilan, hindi na sapat sa kanya ang komportable. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak mga 1 taon na ang nakalipas. Maliit na bagay muna. Binabanggit ni Jessa ang asawa ng katrabaho niyang si Amanda na kakapartner lang sa law firm o ang boyfriend ng kaibigan niyang si Bea na nagtayo ng startup na nakatanggap ng venture capital. Sa una, hindi ko masyadong pinansin. Lahat naman naghahambing sa iba paminsan-minsan. Tapos sumunod ang mga komento sa trabaho ko. Kailan ka maghahanap ng mas maganda? Brian, 6 na taon ka na sa parehong kumpanya. Oh, hindi ka ba gusto ng mas exciting kaysa puro coding buong araw? Sinubukan kong ipaliwanag na gusto ko ang trabaho ko. Mahalaga ang katatagan. Hindi lahat kailangang maging CEO or founder ng startup para magkaroon ng makabuluhang karera. Pero nasa isip na ni Jessa na nahuhuli kami sa isang invisible na karera na hindi ko nga alam na kasali kami. Noong gabi ng dinner party, pagod na pagod ako galing sa trabaho. May major system outage buong linggo at 12 oras ako nagtatrabaho para ayusin. 3 text ang ipinadala sa akin ni Jessa buong araw na paalala na umuwi ako ng 6:00 dahil darating ang mga kaibigan niya ng 7:00. Dumating ako ng 6:45. Late ka, sabi niya, pagpasok ko pa lang. Malamig na ang tingin niya, sinusukat ako. Naghahanda na siya mula 4:00, perpekto ang buhok at makeup. Nakasuot ng damit na siguro mas mahal pa sa buong wardrobe ko. Alam ko, pasensya, yung outage sa trabaho. Ayaw kong marinig ang problema mo sa trabaho, Brian. Magpalit ka na lang. Something nice, hindi yung khakis na lagi mong suot. Mabilis akong naligo, sinuot ang button-down shirt at slacks na inilatag niya sa kama na parang bata akong hindi marunong magdamit. At bumaba nang dumadating na ang unang bisita. Normal na nagsimula ang gabi. Mga kaibigan ni Jessa, ang karaniwang barkada. Si Amanda at asawa niyang si Kian, ang abogado na kakapartner lang. Si Bea at boyfriend niyang si Dave, ang startup guy. Si Sarah at asawa niyang si Marco na nagtatrabaho sa investment banking. Tapos yung mga single na babae, mga katrabaho ni Jessa na parang nakikita ang pag-aasawa bilang kompetisyon kung sino may pinakamayamang asawa. Ginampanan ko ang papel ko, ngumiti, gumawa ng inumin, naglabas ng appetizers. Ginugol ni Jessa ang hapon sa paghahanda. Naramdaman ko siyang nakatingin sa akin, sinusukat bawat ugnayan, siguradong hindi ako magpapahiya sa kanya. So Brian, sabi ni Kian habang iniinom ang bourbon niya. Sinabi ni Jessa na nasa dataore ka pa rin. May plano ka bang umangat, pumasok sa management,
Masaya ako sa kinaroroonan ko. Sagot ko. Gusto ko ang technical work. Management means more politics, less actual coding. Pero hindi ka ba gusto ng mas malaking kita? Tanong naman ni Dave, ang startup guy na siguro naka-hoodie pa rin matulog. Sa experience mo, siguro makakakuha ka ng posisyon sa malalaking tech companies. Google, Amazon, Meta. Bago pa ako makasagot, sumabat si Jessa. Oh, si Brian hindi ganoon ka-ambisyoso. Kontento siya sa maliit niyang trabaho. Sumakit ang maliit pero pinilit kong ngumiti at binago ang usapan. Tense ang hapunan. Naramdaman ko ang frustration ni Jessa na tumataas tuwing may nagtatanong tungkol sa trabaho ko at ang mga sagot ko ay hindi sapat na impressive. Nang magsimulang magkwento si Marco tungkol sa latest investment deal niya, 50 million na acquisition, nakita ko ang paghigpit ng panga niya. Sarap siguro, sabi ni Jessa. Sa field na may mga taong talagang nakakamit ng bagay. Ano ba ang ibig mong sabihin, tanong ko? Wala. Yung iba may ambisyon at yung iba kontento lang mag-coast. Natigilan ang usapan. Sinubukang i-shift ni Amanda sa upcoming trip nila sa Italy. Nag-excuse ako para kumuha ng higit pang alak sa kusina at doon ko narinig. Matinis at malinaw ang boses ni Jessa mula sa dining room. Pagod na akong mag-settle sa mediocrity. Akala ko may mararating si Brian, pero natigil lang siya. Tumayo ako sa kusina, boteng alak sa kamay, pinoproseso ang narinig ko. Binabastos ako ng asawa ko sa mga kaibigan habang nasa katabing kwarto lang ako. Pagbalik ko, nagbago ang atmosphere. Alam ng lahat na narinig ko. Defiant ang mukha ni Jessa, hindi humihingi ng tawad, parang gusto niyang malaman ko ang totoo niyang iniisip. Okay lang ba, tanong ni Sarah ng mahina? Okay lang, sabi ko, nagbubuhos ng alak na matatag ang kamay. Okay lang lahat. Pero hindi okay. Sa susunod na oras, gumawa si Jessa ng maliliit na tusok tungkol sa kotse ko. Isang maaasahang Honda Civic na 8 taong gulang na. Tungkol sa damit ko, boring daw. Tungkol sa hobbies ko, pagbabasa ng science fiction at paglalaro ng video games kasama ang kapatid ko tuwing weekend. Bawat komento parang maliit na sugat, pero nag-a-accumulate. Tapos dumating ang dessert. Ginawa ni Jessa ang masalimuot na chocolate tort, yung nangangailangan ng precision at pasensya. Naghahain siya nang may sinabi si Bea tungkol sa startup ni Dave na na-feature sa Tech Something. Ang galing, sabi ni Jessa na excited. Si Brian hindi kaya yon, wala siyang drive. Jessa, sabi ko ng mahina, hindi patas yon. Hindi patas ang mag-asawa sa taong sumuko na sa buhay. Tahimik ang kwarto. Hindi ako sumuko sa kahit ano. Sabi ko, nanatiling kalmado ang boses. May magandang trabaho ako na magaling ako. Maganda ang buhay natin. Hindi ko maintindihan bakit hindi yun sapat sa'yo. Dahil gusto ko ng higit pa, sigaw niya. At ngayon talagang hindi na komportable ang mga tao. Gusto ko ng asawang may pupuntahan, hindi yung kontento lang maging average. Hindi ako average. Hindi lang ako yung impossible standard na pinili mo na dapat kong abutin. Average ka talaga, Brian. Alam mo ba ang sinabi ni Amanda nang sabihin ko sa kanya ang kinikita mo, tumawa siya dahil 4 na beses na yon ang kinikita ng asawa niya. Yung startup ni Dave, P1 billion ang valuation. Bumili si Marco ng pangalawang bahay sa Batangas. At ano meron tayo, yung maliit na bahay na to at yung 8-year-old na Honda mo. 8 taon na nga, pagwawasto ko at narinig ko ang pagod sa sarili kong boses. At hindi maliit ang bahay na to, 200 square meters, maliit kumpara sa kaya nating magkaroon kung nagsikap ka lang ng husto. Doon ako tumayo. Siguro dapat pag-usapan natin to ng pribado. Hindi, sabi ni Jessa, tumaas ang boses. Pagod na akong magkunwaring okay ang lahat kung hindi naman. Pagod na akong mag-excuse para sa'yo sa mga kaibigan ko. Pagod na akong mag-asawa sa taong walang pupuntahan. Jessa, walang kwentang talunan ka, Brian. Kumpleto at lubos na kabiguan. Natamaan sa sahig ang baso ng alak sa kamay niya. Kumalat ang pulang alak sa karpet. 12 tao ang nakatitig sa amin nang nakatakot at doon ko sinabi, alam mo ba tama ka? Kumurap si Jessa, nagulat sa pagkasang-ayon ko. Ano tama ka? Talunan nga ako, pero kahit papaano, talunan mo ako. At alam mo ba, tapos na ako.
Tapos nasaan sa pagiging talunan mo? Sa pagiging disappointing na asawa na kailangan mong i-excuse? Sa pagiging lalaking hindi sapat kahit anong gawin? Tinanggal ko ang wedding ring sa daliri ko. Ganun lang. 9 na taon ng pag-aasawa na naging isang piraso ng ginto sa palad ko. Brian, anong ginagawa mo? Nagbago na ang boses ni Jessa? Hindi sigurado. Tapos na ako, sabi ko lang. Gusto mo ng taong mas malaki ang kinikita, taong ma-impress ang mga kaibigan mo. Hanapin mo siya. Sigurado akong mayroon siyang katulad, pero hindi ako yon. At pagod na akong mag-sorry dahil doon. Inilagay ko ang singsing sa mesa at naglakad patungo sa pinto. Hindi ka pwedeng umalis lang, sigaw ni Jessa. May bisita tayo. Mga bisita mo, pagwawasto ko. Mga kaibigan mo na gustong-gusto mong i-impress, aliwin mo sila mag-isa. Kinuha ko ang susi at lumabas ng sarili naming bahay. Iniwan ang asawa ko sa dining room na napapaligiran ng mga gulat niyang kaibigan. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito at gusto mong malaman, ang susunod pindutin mo ang subscribe button at mag-comment sa baba kung nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan ang salita ng isang tao ang nagtulak sa'yo hanggang sa breaking point mo. At huwag kalimutang i-like ang video para marami pang makakita ng mga kwentong ganito. Nag-drive ako papunta sa bahay ng kapatid ko. Si Tyrone ay nakatira 20 minuto ang layo sa isang simpleng apartment kasama ang girlfriend niyang si Emmy. 3 taon siyang mas bata sa akin, guro sa high school, at hindi kailanman nag-alala sa pag-impress sa iba. Pagbukas niya ng pinto 10:00 ng gabi, isang tingin lang sa mukha ko at sinabi, "Anong nangyari?" Sinabi ko sa kanya lahat. Ang dinner party, ang mga insulto. Tinawag ako ni Jessa na walang kwentang talunan sa harap ng mga kaibigan niya. "Diyos ko," sabi ni Tyrone pagkatapos ko. Alam ko medyo materialistic na si Jessa lately, pero hindi ko akalain ganun kagrabe. Ako rin hindi. O baka alam ko, pero ayaw kong makita. Nagdala si Emmy ng tsaa, isang simpleng kind gesture na halos nagpaiyak sa akin. "Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo," sabi niya. "Komportable ang sofa. Maghahanap ako ng lugar bukas. Kailangan ko lang mapuntahan ngayong gabi." Nagsimulang mag-vibrate ang phone ko. Mga text mula kay Jessa. Una galit, tapos nalilito, tapos panicked. "Anong ginagawa mo? Kalokohan to. Umuwi ka, Brian. Kausapin natin. Overreacting ka?" Nandito pa ang mga kaibigan ko. "Nakakahiya to. Please bumalik ka." Pinatay ko ang phone at natulog sa sofa ni Tyrone, pagod sa paraang walang kinalaman sa oras na ginugol ko sa trabaho. Kinabukasan, nagising ako sa 47 missed calls at 23 text messages. Karamihan mula kay Jessa, pero may ilan mula sa numbers na hindi ko kilala. Binasa ko ang mga mensahe habang umiinom ng kape na ginawa ni Tyrone. Tapos nakita ko ang text mula kay Sarah, asawa ni Marco. Mukhang nakuha niya ang number ko kay Jessa. "Brian, si Sarah to. Gusto ko lang sabihin na sobrang labag sa tama ang ginawa ni Jessa kagabi. Hindi mo deserve yon. Nahihiya ako na hindi ako nagsalita noong hapunan. Malaman mo na hindi lahat sa amin naisip yon tungkol sa'yo. Mukha kang mabuting tao na sinusubukang mamuhay lang ng tahimik. Matagal kong tiningnan ang mensaheng yon. Tapos may isa pang dumating. Mula kay Amanda. Hoy Brian, si Amanda to. Masama ang pakiramdam ko sa kagabi. Matagal nang sinasabi ni Jessa ang ilang nakababahala tungkol sa inyong pagsasama at dapat sinabi ko sa'yo. Pag-alis mo, nag-iba ang lahat. Kung gusto mong mag-usap, sabihin mo lang. Nag-iba. Anong ibig sabihin nag-text ako pabalik kay Amanda? Anong ibig mong sabihin nag-iba, mabilis ang sagot niya? Pwede ba tayong magkape? May mga bagay na dapat mong malaman. Nagkita kami sa Starbucks malapit sa opisina niya ng hapon na yon. Mukhang hindi komportable si Amanda habang hinahalo ang latte niya nang hindi umiinom. Hindi ko alam kung paano sabihin, to, simula niya. Kaya diretsyo na lang. Pag-alis mo kagabi, bigla na lang bumagsak si Jessa. Umiiyak, sinasabing hindi niya sinasadya, stressed lang daw siya. Pero may sinabi si Bea na nagpaliwanag ng lahat. Anong sinabi niya? Tinanong niya si Jessa kung nakausap na ba niya si Carlo. Sino si Carlo? Tiningnan ako ni Amanda na may awa. Si Carlo Herrera, nagtatrabaho sa kumpanya ni Jessa,
VP of Digital Strategy, kumikita ng 334 milyon sa isang taon, may Tesla, kakabili lang ng kondo sa BGC. Natuloy ang tiyan ko at kilala siya ni Jessa. Paano nagtatrabaho sila sa ilang campaigns, pero Brian, ang sinabi ni Bea ay nagpapahiwatig na higit pa roon. At pagbanggit sa pangalan niya, pumuti si Jessa, sinasabing hindi ganoon, magkaibigan lang daw sila. Gaano katagal na to? Hindi ko alam kung may nangyari talaga, pero sa reaksyon ng lahat, sa reaksyon ni Jessa, may something doon. O kahit papaano, iniisip ni Jessa na may something doon. Umupo ako sa upuan, pinoproseso ang impormasyon. Kaya pinaghahambing niya ako sa lalaking yon. Sa tingin ko, oo. At sa tingin ko kagabi habang nandun kami lahat, sinusubukan niyang i-justify sa sarili niya kung bakit hindi ka sapat. Parang gumagawa siya ng kaso. Kaso para saan? Para iwan ka o para sa anumang pinaplano niya? Nag-drive ako pabalik sa apartment ni Tyrone na parang nanghihina. Hindi lang dahil sa kakulangan ng ambisyon ng pagkabasag ng aming pagsasama. May ibang lalaki, o kahit papaano ang ideya ng ibang lalaki, isang taong kumakatawan sa lahat ng gusto ni Jessa. Nanlaki ang mata niya. Unang beses, nakita kong may pumutok sa ekspresyon niya, takot. Hindi siya sumagot, kaya nagpatuloy ako. Kung ganito ang rules, baka hindi ko utang sa'yo ang date nights, ang emotional support, o kahit ang pag-uwi ko sa huli ng araw. Baka hindi ko utang sa iyo ang pagiging priority kapag malinaw na ginawa mong hindi priority ang atin. Doon siya sumabog. Hindi patas yan, pinipilipit mo to sa hindi dapat. Gusto ko lang ng space. Hindi ko sinabing wala akong pakialam sa'yo. Idi ipakita mo, sagot ko ng diretsyo. Dahil ngayon, ang nakikita ko lang ay isang taong gusto ang benepisyo ng kasal nang hindi nagsisikap. Tumahimik ang kwarto. Mukhang gusto niyang magsalita, pero walang lumabas. Hinintay ko, binigyan ko siya ng pagkakataong lumaban para sa atin, na patunayan akong mali. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, lumuhod siya sa sofa, itinakip ang mukha sa mga kamay. Hindi ko alam kung paano tayo napunta rito, bulong niya, halos hindi marinig. At sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, ang babaeng nakaupo sa harap ko, hindi na siya yung kapareho ng pinakasalan ko. At baka ako rin, hindi na yung lalaking dati. Pero imbis na umupo at aliwin siya tulad ng dati, tumalikod ako at lumakad palayo. Sa unang beses matagal na panahon, hindi ako ang maglilinis ng gulo. Hindi ako bumalik sa sala noong gabi. Hinayaan ko siyang nakaupo roon mag-isa, habang ikinulong ko ang sarili sa guest room, ang bagong kwarto ko. Hindi yon dramatic statement o para mapansin niya. Kailangan ko lang ng distansya kahit manipis na dingding lang ang pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, halos hindi kami nag-usap. Gumagalaw kami sa bahay na parang estranghero, iniiwasan ng mata, iniiwasan ng kwentuhan, maliban sa minsanang pagkakasalubong sa kusina o hallway. Sinubukan niya ilang beses na simulan ulit ang usapan, pero pinigilan ko lagi. Hindi pa ako handa. Sa halip, ginugol ko ang oras na yon sa pag-iisip kung ano talaga ang gusto ko. Iniisip ko kung kaya ko pang mabuhay ng ganito, nakulong sa isang kasal na parang kontrata na lang, walang init, walang koneksyon. Iniisip ko ang mga taong ibinuhos ko sa atin at kung may halaga pa ba noon ngayon. Pero higit sa lahat, iniisip ko ang sarili ko. Sino ba ako sa kasal na to at sino ang gusto kong maging pasulong? Hindi nagtagal, napagtanto ko. Ayaw ko sa taong naging ako. Pagod na pagod sa pagbibigay nang higit pa sa natatanggap. Pagod sa paghabol ng pagmamahal na dapat natural. Pagod sa pakiramdam na ako lang ang lumalaban para sa isang bagay na parang sira na nang walang pag-asa. At doon ko ginawa ang desisyon. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang araw ng malalim na katahimikan, pumasok ako sa sala. Nakaupo siya roon, hawak ang cellphone, nagpapanggap na hindi niya ako napansin. Pero kita ko sa pagkakataas ng balikat niya na naghihintay siya. Naghihintay na ako ang magsalita muna. Hindi ko pinatagal. Diretso ko sinabi, hindi ko na kaya to. Tumingala ang ulo niya, nanlaki ang mata. Ano to, tanong niya, halos bulong. Ulitin ko habang itinuro ang pagitan namin. Hindi ko na kaya ang pagpapanggap na okay tayo kapag hindi.
Hindi ko na kaya ang pagbibigay ng paulit-ulit habang parang sapat na sayo ang pagiging nandito. Nagsimula siyang magsalita pero pinutol ko. Hindi na ako galit, sabi ko. Hindi na rin nasaktan. Tapos na ako. Hindi ko alam kung ibig sabihin noon ay maghihiwalay tayo, kung magko-counseling tayo o kung ano pa. Pero alam ko, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Sa unang beses sa mga linggo, mukhang talagang natakot siya. So ano? Aalis ka? Some shrug ako. Siguro hindi. Pero sa tingin ko, kailangan nating maghiwalay ng ilang panahon para malaman yon. Napuno ng luha ang mata niya. Sandali, halos sumuko ako. Halos yakapin siya, sabihing aayusin natin tutulad dati. Pero naalala ko ang sinabi niya noon. Hindi niya utang sa akin ang intimacy. At muling nagningas ang apoy na nagpapatuloy sa akin. Hindi lang to tungkol sa'yo, sabi ko. Matatag ang boses. Malinaw mong sinabi kung ano ang hindi mo utang sa akin. Ngayon, malinaw kong sinasabi kung ano ang hindi ko na ibibigay ng walang kapalit. Kinuha ko ang bag na napak ko na kanina pa, lumakad patungo sa pinto. Hindi niya sinubukang pigilan. Nakaupo lang siya, umiiyak ng tahimik habang lumabas ako at sinara ang pinto sa likod ko. At habang nagmamaneho palayo, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Relief. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa unang beses, pakiramdam ko may pagpipilian ako. Hindi ko tiningnan ang cellphone ko ng maraming oras pagkaalis ko. Alam kong magte-text o tatawag siya eventually. Pero hindi pa ako handa harapin ang anumang sasabihin niya. Nanatili ako sa murang hotel noong gabi, nakatitig sa kisame ng maraming oras, paulit-ulit na inuulit ang lahat ng humantong sa momentong to. Tanong ko sa sarili ko ng paulit-ulit, tama ba ang ginawa ko? Tapos na ba talaga ang kasal namin? O reset lang to na kailangan namin para maayos ang nasira? Kinabukasan, wala pa rin akong sagot. Pero isang bagay sigurado, hindi pa ako handang bumalik. Ang unang ilang araw na magkahiwalay, pakiramdam na kakaiba. Parang nabubuhay ako sa buhay ng iba. Kumakain mag-isa, nakaupo sa katahimikan ng walang TV na umaingay, natutulog ng walang naririnig na yabag niya sa hallway. Una, liberating. Pero unti-unting sumisilip ang kalungkutan. Hindi dahil namimiss ko siya, kundi namimiss ko ang ideya ng kung ano tayo dati. Tinawagan niya ako sa 3 gabi. Halos hindi ko sinagot, pero pinanalo ng curiosity. Hey, sabi niya, maliit at alanganin ang boses. Hey, matagal kaming hindi nagsalita pagkatapos noon. Narinig ko ang paghinga niya, nanginginig, hindi pantay. Alam kong umiiyak siya. Pero hindi ko hinayaang bumaba ang depensa ko dahil lang mahina ang tunog niya. Hindi ko alam ang gagawin, sabi niya sa wakas. Mas tumama sa akin ang mga salitang, yon kaysa inaasahan. Ito yung babaeng laging siguradong sigurado sa sarili, ayaw umamin ng pagkakamali. Ang pag-amin niyang wala siyang sagot, nagpaalog sa akin. Hindi ko rin alam, inamin ko. Pero alam ko, hindi ko na kaya ang dating buhay natin. Ako rin, sagot niya. Unang beses kaming sumang-ayon sa isang bagay sa loob ng mga buwan. Sandali, parang progreso. Pero pagkatapos noon, bumalik ang realidad at natigilan ulit ang usapan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula kaming mag-usap ng higit pa, pero nanatili ang distansya. Gusto niya akong umuwi, kahit subukan ng counseling bago kami sumuko. Bahagi ko rin gusto yon, pero ibang bahagi ko hindi makalimutan kung paano tayo napunta rito. Hindi ko makalimutan ang pakiramdam na sinabihan na walang halaga ang pangangailangan ko. Hindi ko makalimutan ang mga gabi na pakiramdam kong invisible ako sa sarili kong bahay. Hindi ko makalimutan ang resentment na naipon sa loob ko sa mga taon. Kaya hindi ako nagmadali bumalik. Sa halip, nag-set ako ng totoong boundaries. Kung susubukan ulit, kailangang iba na. Hindi na ako maghahabol ng pagmamahal niya o magmamakaawa ng mumo ng atensyon. Kailangan niyang ipakita na handa siyang magsakripisyo, na talagang may pakialam siyang ayusin ang nasira. Sa ilang panahon, mukhang sinusubukan niya. Nagpunta siya ng counseling sessions mag-isa nang hindi pa ako handa sumali.
Nagpadala siya ng mahahabang text tungkol sa pagre-reflect niya sa mga sinabi at ginawa niya. Tumigil pa siya sa pagbibintang sa akin kung bakit ako naging malayo. Pero kahit gusto kong maniwala, may mali pa rin. Marahil dahil kailangan ko munang umalis para siya magsimulang sumubok. Marahil dahil hindi ko na siya mapagkakatiwalaan na hindi na babalik sa dating ugali kapag naayos na ang gulo. Sa huli, hindi kasing dramatic ang desisyon gaya ng inakala ko. Walang malakas na argumento, walang umiiyak na paalam. Tahimik na pag-unawa lang na lumayo na tayo ng sobra para makabalik pa. Nagsampa ako ng separation 1 buwan pagkatapos. Hindi niya nilabanan. At kahit masakit isara ang chapter na yun ang buhay ko, lumakad ako palayo, alam kong sa wakas pinili ko ang sarili ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi ginawa. Tama man o mali yun, siguro oras lang ang magsasabi. Pero ngayon, ang alam ko lang, hindi na ako magbabayad ng higit pa kaysa sa handa nilang ibalik. Hindi na muling mangyayari.